Paano ito ngayon, nirecycle na naman nila yung... Ah. Alam mo, nung nakarang eleksyon, di ba, tumakbo ako. Opo. Itong paninira na to, nilabas, ayan, nilabas, po. makikita mo hindi, 2022, ayan, no? Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Jay, Ilang beses na natin paliwanag yan na to. kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na dahil may mga kababayan tayong taga Mindanao, Opo. nilahad nila yung kanilang parang sa sinaing, mga sentimiento. Opo. O sige kako, di ang gawin natin ay maggumawa tayo ng, tingnan natin, kasi merong pre-hearing naman sabi ko ganyan. Opo. Nung magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Ayun. Ito, kumakalat naman sa social media ang babala na iyon, kaya nagpaliwanag si Congressman Marcolita na kaugnay sa House Bill 4633, yung tinatawag na Anti-Crucifix Bill, yung panukalang batas. Paano ito ngayon, nirecycle na naman nila yung... Ah. Alam mo, nung nakarang eleksyon, di ba, tumakbo ako. Opo. Itong paninira na to, nilabas, ayan, nilabas, po. makikita mo hindi, 2022, ayan, no? Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Jay, Ilang beses na natin paliwanag yan na to. kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na dahil may mga kababayan tayong taga Mindanao, Opo. nilahad nila yung kanilang parang sa sinaing, mga sentimiento. Opo. O sige kako, di ang gawin natin ay maggumawa tayo ng, tingnan natin, kasi merong So, bakit na buo yung House Bill 4633 na tinatawag na anti-crucifix, yung panukala na nagiging controversial noon, kaugnay sa pagpatanggal ng mga crucifix, no? Ang lalo na sa mga ospital, at siya ang author. Pero may paliwanag siya. At nilinaw niya din sa interview nila ni Katunying na ang pagtakbo ni Congressman Marcolita may basbas daw sa Iglesia ni Cristo. Ituloy din natin ang pagsagot at linaw kaugnay sa nauna na nating tinatalakay sa sinasabing Ngayon, isa sa mga talakay natin yung Iglesia ni Cristo na tungkol din sa root word ng Iglesia ni Manalo. Kaya pala Iglesia ni Manalo tinawag noon kasi mayroon na isang bagas na inilabas na nagrehistro nga pala sa SEC ang SEC Exchange and Commission parang yun, ating ituloy din ang pagtalakay kaugnay nito. Kaya samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome muli. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like at huwag din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Welcome po. At yes, nakita ko talaga na muling kumalat na naman yung babala na si Congressman Marcolita ay kaanib ng Iglesia ni Cristo at may House Bill 4633, yung tinatawag na anti-crucifix, yung ipatanggal. So, pinapaliwanag ito ni Marcolita sa interview sa radio, television ng INC kung bakit nagkaroon ng panukalang batas noon. Pero may paliwanag siya, wala na yon.
patay na yung panukalang yan. Bakit? Paano ito ngayon, nirecycle na naman nila yung... Alam mo, nung nakarang election, di ba, tumakbo ako. Opo. Itong paninira na to, nilabas, ayan, nilabas po. na, makikita mo hindi, 2022, ayan, oh. Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin. Ito, nakita ko talaga, kumakalat ito ngayon, no? At daming mga nag-share. Dahil si Congressman Marcolita, tumatakbo itong senador. At muling binuhay yung House Bill niya noon, na House Bill 4633, na tinatawag na anti-crucifix. At pinapaliwanag niya dito ano ang estado sa naturang House Bill na tinatawag na anti-crucifix. Yung tanggalin ang mga crucifix sa ospital, no? Bakit na buo yung panukalang batas na yan? Opo, ilang beses na natin pinaliwanag yan Na po. kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na dahil may mga kababayan tayong taga Mindanao, Opo. ilahad nila yung kanilang parang sa sinaing, mga sentimiento. Opo. O sige, kako, di ang gawin natin ay maggumawa tayo ng, tingnan natin, kasi merong pre-hearing naman sabi ko ganyan. Opo. Nung magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Ayun. So, yun, sa pre-hearing daw, na naig ang usapin na yung panukalang batas niya na House Bill 4633, wag na daw ituloy. So, pinatay na ang naturang panukalang batas. At bakit nabuo niya na kailangan kung maaring ipatanggal yung mga crucifix doon sa ospital? Yung panukalang batas na yon, hindi na-take up kahit isang ano lang. Ayun. 18 Congress pa yon. At ako na rin ang nagsabi na parang nagdesisyon na rin kung kasi ina-assess mo yung impact Opo. So nagpatawag kami ng ilang mga grupo. Sabi nila, sir, baka lang po magkaroon ng misunderstanding dito. So yung object po ng legislation, baka po imbes na makatulong. So, mapansin kasi natin, lalo na itong sabi ni Congressman Marcolita na binaona umano itong panukalang batas, House Bill 4633, sa pre-hearing. No? Ngunit, ito'y muling binuhay sa kanyang pagtakbo ngayon. Ang dami, kumakalat ito sa social media. Pero, noon, tinatalakay natin ito noong nag-viral ang naturang talakayan dahil alam niyo naman kahit sa ibang bansa, no, may mga batas na sila na bawal ilagay yung mga crucifix lalo na sa paaralan, sa ospital. Kaya parang ang doon sa ibang bansa dinala naman dito sa Pilipinas, no? Walang pagkakaiba din sa House Bill ni Risa Hontiveros, yung nag-viral na House Bill din. Senate Bill, no? Senate Bill ni Hontiveros. Kaya ibibito umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, wala namang mabasa sa kaniyang House Bill, yung 1979 na Senate Bill na may tuturuan yung mga bata ng kalaswaan. Yung mga bata talaga. Pero, ang sabi kasi ng mga tumututol dito, lalo na ni Senador, no? Yung sa Born Again, sabi niya, na sa Section 7 kasi, may nakalagay doon na ang sundin ay yung international law. At kung susuriing mabuti ang international, doon nakalagay na yung mga batay tuturuan sa Master Vision. Kaya, sa press conference, sabi ni Senador Risa Hontiveros, para mawala na ang pagbaluktot sa naturang Senate Bill, tinanggal na umano yon. Tinanggal na umano. So,
Ibig sabihin, kung tinanggal niya, di kaya naitago pa. Pero kung ang argumento para mawala ang pagbaluktot sa naturang Senate bill, tinanggal na lang yung isang batayan ang international law. At kung susuriin ang international law, yung mga batay tuturuan ng master vision, tinanggal na umano yon. Bakit tinanggal niya kung hindi totoo? Kung batay lang sa sinasabi niyang pagbaluktot sa naturang panukalang batas. Di po ba? Ganun lang po. Kaya kung tinanggal man, dapat talagang susuriing mabuti. Magmamasid talagang mabuti. Bakit? Baka napagandahan at naitago. Okay. Itong kay Congressman Marcoleta, pinapaliwanag niya na sa preliminary hearing, doon, naibaon na daw. Naibaon na itong House Bill 4633 na muling binuhay ngayon na tinatawag na Anti-Crucifix Bill. Lalo pa pong makasama. Okay. Ayun. So, nung makita ko yung consensus, so sabi namin, ita-drop na lang namin. Kaya nga hindi na-refile yun ng 19 Congress eh. 18 Congress pa yun eh. Ngayon Na po, ngayon, pili-pilit na namang ilabas. binubuhay. Oh, yan. Ang paliwanag niya, wala na. Hindi na umano na refile yan sa 19 Congress. Dahil 18 Congress pa at binaon na nila, no, sa preliminary meeting nila. Preliminary hearing, binaon na daw. Para yung mga kababayan nating Katoliko ay para baga magalit sa inyo. Samantalang hindi naman galing sa akin yun, ang galing sa mga grupo na nagpapatulong lang sa akin. Ang konsepto nito, Atakong, di ba sa mga ospital, So may mga grupo na nagpatulong sa kaniya. No? So, anong grupo? Iglesia ni Cristo ba? Ang grupo ba ng tinatawag na Islam ang lumapit sa kaniya para tanggalin ang cross? So kung tanggalin ang cross, how about yung ambulance natin? Di po ba ang ambulance may cross? At how about yung Red Cross? O kung tanggalin yon, magiging red na lang yon, wala nang cross. Okay, tuloy natin. ay merong Government hospital. government hospital na merong common, anong tawag doon, na parang chapel, na doon Lalo kayo. na sa mga lalo na sa mga sectarian hospital. Ayun, yun, opo. Kasi yung iba naman kasi lalo Sa mga sectarian hospital, bakit? Halimbawa, ang Iglesia ni Cristo, sectarian hospital yan. May nakalagay bang cross diyan sa Iglesia ni Cristo? How about sa Katolikong hospital? Natural na paalala, palatandaan tulad ng bandila, yung crucifix. Dahil ang cross, yung crucifix, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 ay kapangyarihan ng Diyos. Tuloy natin. na kung yung sakit niya medyo peligroso, Opo. gusto nila sa mga private eh. Opo. Nabanggit lang. So, ibig ba sabihin kung di nabaon sa ang naturang House Bill ay tatamaan talaga ang mga ospital ng simbahang Katoliko. Dahil meron umanong mga malalang sakit at gusto ng private. Halimbawa, makapunta sa Katolikong ospital. Alang naman sa ospital ng INC Born Again. Yeah? Wala talaga yung cross. So, sa simbahang Katoliko lang. Pero, sabi niya, ala na, binao na yon. No? Pero, kumakalat ngayon sa social media yung babala na siya ang may pakana, siya ang author sa House Bill 4633 na tinatawag na Anti-Crucifix Bill. Nila, siyempre po, kanya gusto namin, lalo na po yung mga iba na, malay nyo, talagang may taning na po yung buhay. Yung, Oo. parang may neutral space lang. Magkaroon So sila ng makikita ko yung pananalig. title nito, Opo. may option lang, optional, na kung pwede maglagay ng isang neutral space sa isang pagamutan. Oo. Na kung saan,
kung halimbawa hindi siya ganito ang religion, meron siyang neutrality. Meron siyang neutral space. Ganun lang ibig sabihin, no? Pero hindi sinasabing ibawal lahat yung mga... Paano naman natin... paano mo tatakdaan? Paano ka gagawa ng batas na Tatanggal lahat. ipagbawal mo yung... Paglalagay ng krus daw doon sa mga parang ang dating So pinatatanggal. kung sundan din natin ang argumento niya dahil may mga ayaw ng cross talaga na mga pasyente, how about yung sa ambulansya? Ambulansya na may nakalagayng cross, dapat magawa ng ambulansya para neutrality na walang cross. Sa mga Muslim, buwan ang nakalagay, di ba ba? Tuloy natin. Nyo ra yung mga krus sa mga ospital kung yun ang dating. Yun ang kanilang gustong Oo. i-insinuate. Opo. Para magalit sila sa akin. Oho. O, tingnan mo, yun ang Pero ito naman. tahasan at Oho. deliberate na pagmamali. Pero ito naman. Ayan, basta sabi niya, kumakalat, kanina lang nakita ko yan, kumakalat at pina-forward na, no? Yung warning na yan na siya ay Iglesia ni Cristo, siya ang may akda sa House Bill 4633 na tinatawag na anti-crucifix bill, pero dito pinapaliwanag niya na 18 Congress pa lang sa preliminary hearing nila nabaon na at hindi na refile sa 19 Congress. At sa isinagawang interview ni Carton Yeng sa kanya dahil bawal para sa Iglesia ni Cristo ng mga kaanib na tatakbo, no, bawal sa Iglesia na tatakbo. Pero sinabi niya na ang Iglesia ni Cristo ay nagbigay pahintulot sa kanya. Para po sa mga nanonood sa atin, disclosure lang, ako po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si Dante po dito ay kaanib din po sa Iglesia ni Cristo. At alam naman ng nakararami na as a general rule, maaari nating sabihin yun, na kami po ay hindi naman pangkaraniwang iniinganyo na pumasok sa politika. Again, just to set the record straight, kayo po ba ay nahintulutan ng pamamahala na Iglesia na tumakbo sa pagkasenador? Yes, Katunyeng, alam mo naman yon dahil sa ikaw ay matibay rin namang miyembro ng INC. Hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang sa ating buhay nang hindi tayo humihingi ng kaukulang pahintulot mula sa kanila. Yun ay So may pahintulot sa Central ang pagtakbo ni Marcolita, kaya yung issue kaugnay sa anti-crucifix bill, mainit talaga. Una, dahil siya ay isang Iglesia ni Cristo. Pangalawa, isa sa mga doktrina ng Iglesia ni Cristo ay binanatan yung cross ng simbahang Katoliko at ang tanda ng cross gamit yung mga aklat Katoliko. paano ito ngayon, nirecycle na naman nila yung, alam mo, Kaya may mga nag-recycle talaga, pero binigyan natin pagkakataon dito na mapaliwanag din ni Marcolita ang side niya, no? Yes, si Katunyeng ay insi din yan, no? Si Marcolita ay insi din yan. At alam niyo na ang grupo ng INC, grabe talaga ang kanilang tuligsa sa sign of the cross. Dahil ang tanda ng cross para sa kanila, naunang tinatalakay natin yan sa channel natin, gamit Manila, pinagtagpi-tagpi, ito, na aklat, siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko. Gamit nila ito na sinasabi, ano po ba ang pag-antanda ng cross? Ang babasahin nila dito ay ang pahina 11. So ano ba ang nakasulat sa pahina 11 ng naturang aklat? So pakita ko sa inyo mga kapatid. Ang may akda nito ay isang paring SVD, si Father Enrique Dimond. At alam nyo, kahit saan nyo hanapin ito, di na kayo makakita ng kopya nito.
Pero kumpleto ang mga ministro ni Felix Manalo. Itong aklat na ito, itong siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko, ang pananampalataya ng ating mga ninono, plus gagamitin pa nila itong Passion Candaba na mga aklat. So, balikan natin ang pahina 11. Ito ang ginagamit nila sa aklat na siya ang inyong pakinggan. Sa pahina 11, ito nakasulat. Ang paraang ginawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-cross. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng 3 cross ng hinlalaki sa kaniyang kamay. Ang unay sa noo, ang ikalaway sa bibig. Ang tanda ng cross ay siyang tanda ng taong Katoliko. So ano daw ang tanda ng cross ayon sa aklat Katoliko na siya ang inyong pakinggan ay tanda ng Katoliko. Kaya pinagtagpi-tagpi nila ito dahil inaamin sa aklat ng simbahang Katoliko na ang cross ay tanda ng Katoliko. Ano po ba ang mabasa? Sabi ng mga ministro. Sa isang aklat Katoliko na ang pamagat ay Passion Candaba. Kung tingnan ninyo mga kapatid sa naturang aklat na Passion Candaba, ito po ang mabasa sa pahina 210 at ang nakasulat ay ganito. Pag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat, pagkakilalanan na sila nga ikampong tunay nitong antikristong hunghang. Ano daw ang nakasulat sa naturang aklat? Abay, malinaw daw na yung pagkintal sa noo o kanang kamay, sukat, pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong antikristong hunghang. At sasama nila itong aklat na ito na ang pag-antanda ng cross ay tanda ng isang taong Katoliko, di ibig sabihin ang Katoliko ay kampong tunay nitong antikristong hunghang. Ayon ang kanilang ginagamit, mga kapatid. Pagkatapos, gagamitin nila ang Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. Ito ang mabasa, mga kapatid. So, ito ang gagamitin nila sa pandoktrina. At pagkatapos, sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas, sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at tumatanggap ng tanda sa kaniyang mga noo at sa kaniyang mga kamay, ay iinom din ng alak ng puot ng Diyos na ibubuhos na walang halo sa kupa ng kaniyang galit. Ang taong iyon ay pahihirapan sa apoy at sa asopre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok ng kanilang paghihirap ay ilan lang, magpakailanman, wala silang kapahingahan araw at gabi. Sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumatanggap ng tanda ng pangalan nito. So, kaya sasabihin nila, di ba? Napakalinaw na yung may tanda sa noo at kanang kamay, papahirapan sa asopre. Yan. At ipaparis pa nila ang Revelation chapter 13 verses 16, Revelation chapter 13 verse 18. Kaya ang mga Katoliko na
walang alam sa pananampalataya, sino ba ang di madaling matangay, mga kapatid? No? Pero kung pag-aralan natin, una, wala tayong problema sa mga aklat na ginagamit nila. Ang problema, yung paraan sa kanilang paggamit. Yun ang problema. No? At, di ba sa mga talata, wala namang binanggit ang tanda ng cross. Ang binanggit na yun ang itatapon sa naglagablab na apoy. Bagkus kung tignan natin, mga kapatid, diyan sa Biblia, ang cross ay isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Saan na yan? Pero kaya nga magtaka tayo, ang grupo ng Islam galit sa cross. Di ba ba? Ang grupo ng tinatawag na Satanism galit sa cross. Alam niyo ba? Galit na galit sa cross. No. Pagkatapos, ang mga anti-katoliko, lahat, abay allergic ng cross. Pero kung tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, ito po ang ating mabasa. Unang Korinto 1:18, sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga nagpapahamak, ngunit para sa ating mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Malinaw, mga kapatid, na ayon sa mabasa, ang cross ay kapangyarihan. Ano daw? Kapangyarihan ng Diyos. Sino ngayon ang napaka-allergic? Kung tignan natin ang mabasa sa salin ng the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ, doktrina talaga, doctrine of cross. Ito mabasa natin, mga kapatid. For the doctrine of the cross is foolishness to those who perish, but to those who saved, that is to us, it is the power of God. See? Napakalinaw. Para sa mga naligtas, ang doktrina ng cross, malinaw, mga kapatid, na ito ay ano daw? Kapangyarihan ng Diyos. At kung tingnan natin, mali din ang kanilang interpretasyon, lalo na sa paggamit nila sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, na ito'y napakalayo, mga kapatid, na iugnay nila sa pag-antanda ng cross o sign of the cross. Dahil kung tingnan natin sa talatang 16, kung mapansin ninyo, ang ginagamit yan, or. No? Or. Tingnan niyo, ha? Ang mabasa sa ginagamit nila, Revelation chapter 13, verse 16. Ito. He also forced everyone to receive the mark of his right hand or on his forehead. So, napakalinaw ang mabasa diyan, mga kapatid, na binanggit or. So, ibig sabihin, alinman sa dalawa. Ibig sabihin, kahit isa lang. So, kung ikumpara nila ang Revelation chapter 13, verse 16, na sign of the cross, napakalayo at hindi tugma talaga. Dahil, kung tingnan natin, ang sign of the cross, dun sa dibdib, dun sa balikat, at dun sa noo. Yun ang tanda na ginawa natin. Sa noo, sa dibdib, sa balikat. At ang pag-antanda, sinasambit natin sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya napakalayo. Kaya yun ang dahilan kung bakit allergic na allergic sila sa cross. Ngayon, puntahan na naman natin yung naunang tinatalakay natin kanina. Eto, mga kapatid. Kaya iba naman tungkol sa biblical, mas marami sa Biblia. At meron din naman tayo sa mga history na mga story na tungkol sa mga personalidad dito sa mundo na makakaiba bagay na ginagawa nila, makakaibang lugar, may tayo diyan. Ngayon, isa sa mga natalakay natin yung Iglesia ni Cristo na tungkol din sa
root word ng Iglesia ni Manalo. Kaya pala Iglesia ni Manalo tinatawag noon kasi mayroon doon isang bagas na inilabas na nagrehistro nga pala sa SEC ang SEC Exchange and Commission parang Securities and Exchange Commission. basta SEC inirehistro SEC. sa SEC ang Iglesia ni Cristo ni Capelix Manalo. Oh, yes. Sa original Spanish registration, Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, pero may English translation na kaugnay diyan. At ang English translation, kaugnay, maraming salamat pala ni Attorney James Beron na nagbigay ng mga kopya natin sa registration na ito. Ito mga kapatid, pansin ninyo, ito ang registration, may nauna nating tinatalakay ito kanina. Translation English dahil Spanish, Cuelos Fundadores sa Artículos de Incorporación para Pol 4, Cuelos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. So, ito, translation, United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant. About Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo. So napansin ninyo, ang Iglesia ni Cristo dito ay letter K pa. No? Napansin ninyo? Hindi pa C. So, noong narehistro ito. So, ito ang mabasa natin, that the said applicant appears before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and present head of the society named the Iglesia ni Cristo and desires to convert said society into a unipersonal corporation. So, yon ang registration nila. Tuloy natin siya. No. Kaya doon nagkaroon ng conclusion ng iba na tawagin na Iglesia ni Manalo ang naitayo. Pero kung biblical kasi ang Iglesia ni Cristo is religion. So kapag religion ka, hindi naman pwedeng pag-usapan dito ang encyclopedia. Pag religion, di pag-usapan ang encyclopedia. Pero yung mga ministro sa banat nila sa simbahang Katoliko gumagamit ng encyclopedia. Ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Mabi? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6. Di po ba? Mga history, ginagamit nila. So, bakit di pag-usapan ang encyclopedia? Kaya naalala natin yung pahayag ni John Henry Cardinal Newman. Sabi niya, he was a former Protestant minister and then converted to Catholicism at naging cardinal. Sabi niya, to be deep in church history is to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Tuloy natin. Pinag-uusapan dito siyempre ang Biblia. Ngayon, pag pinag-usapan ang Biblia, diyan napapasok ang pananampalataya. So ngayon, napatunayan na mula sa araw na ito na hindi pala Iglesia ni Manalo. Mali pala yun. Mali pala ang Iglesia ni Manalo dahil ang narehistro umano, Iglesia ni Cristo. Iglesia pala ni Cristo. Kasi pag tinawag mo pala Iglesia ni Manalo, yon ang tinatawag na name game ng Iglesia ni Cristo. Basta dapat mabasa sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Dami naman nagdala ng Iglesia ni Cristo, hindi lang sila. para lumalabas sa mga sa mga teorya ko at sa mga psychological reaction sa aking Psychological reaction niya. opinion, para daw bata. Ang psychological reaction kaugnay sa sinabing Iglesia ni Manalo, parang bata lang yan. Na parang halimbawa, nakaano ka ng isang candy, ipinapangalan mo yung bagay doon sa... Yon ang analogy niya. Kumakain ka ng candy, so dahil ikaw ang kumakain ng candy, nararapat ba na yung candy ay ipangalan sa kumakain mismo? Taong kumakain ng candy. Ayan. So, tugma ba yon na analogy? Hindi.
natural na yung gumagawa ng kindi, dapat sa kanya ipangalan yung kindi dahil siya ang gumagawa. Siya ang naglikha. Dapat, karapat-dapat lang na ipangalan ang naturang kindi sa naglikha, hindi sa kumakain. Ibig sabihin, sino man ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo, dapat dun sa kanya ipangalan ang naturang iglesia, hindi sa mga kaanib. Dahil kung balikan natin ang kaniyang analogy na kumakain ng kindi, walang pagkakaiba na yung kumakain ay yun ang umanib. Pero ang gumawa sa kindi, yun ang nagtatag. O, ganon din ang sa Iglesia ni Cristo. Kaya kahit sa Pasugo Magazine nila, ito ang mabasa natin. Sa Hulyo 1952, page 4, kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat siya ang may-ari ng itinatag. At sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad. So, kaya sino ang nagtatag? Di, sa kanya ipangalan ang naturang simbahan. Di ba? Alam naman natin na ang SEC registration, makita natin na ang Iglesia ni Cristo na itatag ni Felix Manalo 1914 Punta Santa Ana, Manila noong Hulyo 27, 1914. At sa kanilang pasugo, may isa lamang na simbahan, may isa lamang iglesia, at yung iglesia ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ayon sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, Christ established only one church. So napakalinaw na isa lamang iglesia ang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, hindi dalawa. At ang iglesia, kung tingnan natin ang kasaysayan, balikan natin ang kay Gregorio Saidi at Sonia Saidi, ito ang mabasa natin sa aklat, page 163. Noong 1914, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo na ginagamit ang pangalan ni Cristo. Ngunit, hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ayon yan sa kasaysayan. Iyon naman talaga ang doktrina ng INC, no? Na hindi naniniwala na si Cristo ay Diyos. Parang bata, di ba? Hindi pa mali pa lang sabihin na Iglesia ni Manalo dahil walang root, walang root na pinagsimulan. Walang pinagsimulan kung sasabihing Iglesia ni Manalo. Pero sandali, tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine. Tingnan natin may nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Ito, napansin nyo? What Felix Manalo and his Iglesia have done demonstrate all over again that Christianity. Anong sabi diyan? His Iglesia. So, kaninong iglesia yan? At di lang yan, meron pang isang Pasugo Magazine na ang sabi, eto, Pasugo, Agosto 1991. Ito ang mabasa natin sa Pasugo. 1991, page 1. Manalo believes that his church has the duty not only to secure a better life for his flock, but also to heed the popular. So, napansin niyo ba? His church. His flock. Kaninong simbahan ang binanggit diyan? Kaninong kawan ang binanggit diyan? Di ba his? So tuloy natin. No, doon nagsimula sa conclusion lang sa sariling kalooban na kung bakit Iglesia ni Manalo. Pero ang totoo pala, ayon sa pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo at batay sa aking pagsusuri, na ang kanilang sinasampalatayanan, kaya Iglesia ni Cristo kasi yun ang sinampalatayanan na natupad sa hula ng Biblia sa ating panahon. So, yun natupad daw sa hula ng Biblia.
Yun ang sinasampalatayanan ng INC. Pero tatalakayin natin yan mga kapatid, no? Ang hula na ginagamit nila. Pero kung tignan natin mabuti, ang ginagamit nila, sinasampalatayanan nila, yung mabasa na Iglesia ni Cristo, lalo na sa Roma 16:16. Pero alam nyo ba na yung Iglesia ni Cristo, Ecclesia tu Christo in Greek, sa Roma 16:16, tingnan natin, hindi naman yun official name. Dahil hindi yun proper name. Pero, pag sinasabing hindi proper name, merong salin ang Iglesia ni Cristo mga ministro na dinadala yan, salin ng Katoliko na ipakita nila, meron naman sa Katoliko ito, may proper name, capital letter talaga. Pero, meron talaga, no? Pero, din nila maangkin yan. Bakit din nila maangkin? Malinaw naman sa Pasugo Magazine nila, truly Roman 16:16 refers to the first Church of Christ. So, sino po ba ang unang Iglesia ni Cristo? Sino? Ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. So, napakalinaw mga kapatid, ang Iglesia Katolika, nasa pasimula, siya ang unang Iglesia ni Cristo. At sabi sa kanilang Pasugo Magazine, truly Roman 16:16 refers to the first Church of Christ. So, kung refers yan sa unang Iglesia ni Cristo, at ang unang Iglesia ni Cristo ay ang Katoliko, bakit ginamit nila Roman 16:16? Kami po ang tinutukoy sa Roman 16:16. Pero ang Roman 16:16, mga kapatid, kung tingnan natin, yun po ay isa lang. Isa lang sa napakaraming tinatawag na descriptive title, descriptive terms sa Biblia patungkol sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Dahil halimbawa, sa unang Korinto, Kapitulo 14:33, meron tinatawag Churches of the Saints. Sa tinatawag na sa Roma Kapitulo 16:4, meron tinatawag Churches of the Gentiles. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, meron tinatawag na Church of God. Ay naangkin din yan kay Eliseo Soriano. At kung tignan natin ang 1 Timothy chapter 3 verse 15, may tinatawag yan Church of the Living God. At inangkin din yan ng ibang mga born again. Inangkin din yan kay kay Eliseo, no? Elisoriano. At sa born again naman, inangkin din nila. Hebrews chapter 12 verse 23, may born again na tinatawag Church of the Firstborn. So yan lang po ang tinatawag na descriptive terms. Hindi po yun official name. Descriptive terms sa iglesia, no? So, hindi yun proper name, kundi common name. So, therefore, hindi official name, mga kapatid. At maraming nagdala, hindi lang ang INC nagdala sa pangalan na Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Kay Joseph Smith, nagtatag siya nung April 6, taong 1830. Ano man? Ang pangalan, Church of Christ din. The letter descent. Merong kay Israboth. Nagtatag siya sa taong 1836. Ang pangalan din, Church of Christ. Merong kay Warren Ferris. Nagtatag siya sa taong 1837. Ang pangalan din, Church of Christ. Merong kay William Chubby Late, mga kapatid, 1830. Ang pangalan din,
Church of Christ. Meron kay Hiram Page sa 1842, Church of Christ din ang pangalan. So paano yan? Ang daming gumagamit sa Roma 16:16. At itong mga gumagamit sa Roma 16:16, mas nauna pa sa Iglesia ni Cristo. Na ang Iglesia ni Cristo, 1914. Ngunit, itong Church of Christ ni Joseph Smith, April 6, 1830. Church of Christ ni Ezra Both, 1836. O so nauna pa. Kaya, di pwede na ang batayan, mga kapatid, basta mabasa sa Biblia, totoo na. Yeah? Okay. So dito To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the